Magandang araw po sa inyong lahat. Dear Miss Galia, ako si Mia, 28 years old at isang single mom. Matapos kasi akong mabuntis, iniwan lang ako ng nobyo ko. Pero dahil doon, natuto ako sa pagkakamali ko. Pero nagbago ang pananaw ko nang magpakita ng kakaiba si Jace, ang kaibigan ng kapatid ko. Alam kong may nobya siya. Pero kahit anong gawin naming iwas sa isa't isa, ay nauwi pa rin yun sa isang maling pagsasama. Ito ang kwento ng buhay ko. Na sana'y pakinggan niyo muna at huwag basta husgahan. Bert, pahatid nga muna si Sophie sa school. May inaasikaso kasi ako sa trabaho eh. Pakiusap ko sa kapatid kong walang alam na gawin kundi ang tumambay kasama ang barkada nito. Ang trabaho ko ay sa bahay lang bilang virtual assistant. Sapat naman ang kinikita ko para sa amin ng anak ko. Sasagot pa lang ang kapatid ko nang sumabat na ang kaibigan niyang si Jace. 1 taon lang ang agwat ko rito at nakapagtapos naman to ng pag-aaral. Ang kaso'y naunahan ng katamaran kaya ngayon ay tambay. Ako na, Mia. Ako nang maghahatid sa prinsesang to. Ngisi niyang sagot sa akin. Tawagin mong ate yung ate ko, Jace. Mahiya ka. Tsaka may jowa ka na ha. Alam ko yung galawan mo, pare. Hirit ng kapatid ko sa kaibigan niya. Napailing na lang ako sa dalawa. O sige. Basta siguraduhin mong maihahatid niyo ng maayos ang anak ko. Dahil pare-pareho kayong malilintikan sa akin. Banta ako na kinasaludo lang nito habang nakangisi. Copy, ma'am. Sarkastiko nitong sabi bago umalis kasamang anak ko. Napabuntong hininga ako at napaisip sa sinabi ni Bert. Alam ko namang mapagbiro lang si Jace, kaya wala dito ang ganong galawan. Napailing na lang ako habang pinapanood sina Jace at Sophie na palabas ng gate. Hawak niya ang maliit na bag ng anak ko habang masayang nagkukwento si Sophie. Kuya Jace, bilisan mo, malilate na ako eh. Reklamo ni Sophie sa lalaki. Oo na, mahal na prinsesa. Hindi ka malilate basta wag kang makikipagkwentuhan sa lahat ng makakasalubong natin ha. Natatawang sagot niya. Napangiti na lang ako. Hindi ko maikakailang malaki ang naitulong ni Jay sa amin dahil kapag may kailangan ako o hindi ako makaalis dahil sa trabaho, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Kaya rin siguro sobrang komportable ni Sophie sa kanya. Pero hanggang doon lang ang tingin ko sa kanya. Kaibigan lang siya ng kapatid ko at higit sa lahat, may girlfriend siya. Kaya kahit mabait siya sa amin, hindi ko kailanman naisip na lagyan ng ibang kahulugan ang mga ginagawa niya. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, agad kong binuksan ang laptop ko. Bilang isang virtual assistant, ay lagi akong may sunod-sunod na mga emails, meeting at reports. Kaya nang sumapit ang tanghali ay hindi ko na namalayan. Habang abala ako sa trabaho ay may kumatok sa pinto. Mia? Pagbukas ko, bumungad si Jace na may dalang 2 paper bag. Kumain ka na ba? Bumili ako ng lunch para sa atin eh. Napakunot noo ako. Nako Jace, hindi mo kailangang gawin to, napagastos ka patuloy. Ano ka ba? Bibili rin naman ako ng pagkain kaya sinabay na kita. Alam kong kapag trabahong karap mo, nakakalimutan mo ng kumain. Ismid nitong sabi. Napailing na lang ako. Totoo naman ang sinabi niya na kapag marami akong ginagawa ay madalas kong nakakalimutang kumain sa tamang oras. Maya-maya ay lumabas din si Bert mula sa kwarto. Uy, may libre na naman ah. Ang swerte talaga namin kapag nandito ka pare. Tumigil ka nga. Baka isipin ng ate mo may balak ako. Natawang sabi ni Jace. Siyempre meron, kilala kita eh. Pangaasar pa ni Bert. Hoy. Sabay naming saway ni Jace. Natawa na lang ako sa dalawang yun. Para silang mga batang walang tigil sa asaran. Hindi ko alam kung bakit pero napansin kong nitong mga nakaraang araw, parang iba na ang tingin ni Jace sa akin. Minsan, nauhuli ko siyang nakatitig. Tapos bigla siyang iiwas kapag nagkakatinginan kami. Pero hindi ko na lang yun pinapansin
dahil baka iniisip ko lang ang mga bagay na wala namang ibig sabihin. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, dumaan na naman siya sa bahay. "Mia!" Sigaw niya mula sa labas. Pagkalabas ko, nakita kong may bitbit siyang isang supot. "Ano na naman yan?" "Eh di pandesal at kape. Alam kong di ka pa nag-aalmusal eh." Napabuntong hininga ko. "Jace, lagi ka nalang may dala-dala. Ano bang gusto mo?" Diretso kong tanong. Napakamot siya sa batok at bahagyang natawa. "Wala naman. Alam ko lang kasi na kapag may trabaho ka, nakakalimutan mo ng alagaan ng sarili mo. Kaya kung kaya kitang tulungan kahit sa simpleng almusal, ayos sa akin." Hindi ko alam kung anong isasagot. Kaya ngumiti na lang ako at tinanggap ang supot. "Salamat." "Walang anuman." Habang kumakain ako ng pandesal, siya naman ay nakaupo lang sa may terrace. Tahimik lang siyang naglalaro sa cellphone habang hinihintay ako matapos. "Oh, bakit hindi ka pa umuwi?" Tanong ko. "Inantay lang kitang kumain. Baka kasi lagay mo lang yun sa mesa tapos mamaya mo na naman kakainin eh." Napailing ako. Ang kulit mo talaga. Concern lang. Hindi ko lang siya sinagot. Sa totoo lang, matagal nang walang taong nag-aalala kung nakakain ba ako o hindi. Lumipas ang mga araw at halos naging parte na siya ng pang-araw-araw naming buhay. Kapag kailangan kong lumabas para sa meeting o may aasikasuhin, siya ang kusang nagbabantay kay Sophie. Kapag may school activity ang anak ko, lagi siyang present. Minsan siya pang gumagawa ng assignment nilang artwork kapag hindi ko kayang pagsabayin ng trabaho at pag-aalaga. Hindi rin naman siya tinutulan ni Bert. Sa totoo lang, natutuwa pa nga ang kapatid ko dahil may kasama siyang tumambay araw-araw. Isang Sabado ng hapon, nagaya si Jace. "Mia, isama natin si Sophie sa plaza. Matagal na rin siyang hindi nakakalabas." Nagdalawang isip pa ako. Nako, huwag na, baka mamaya makaabala pa kami. "Ano ka ba? Maglalakad-lakad lang naman tayo eh." Si Sophie na rin ang nagsabi na gusto niyang subukang sumakay sa mga laruan na nandun. Paglingon ko sa anak ko, nagniningning ang mga mata nito. "Mama, please." Napangiti na lang ako. Sige na nga. Pagdating namin sa plaza, halos hindi mapakali si Sophie sa sobrang saya. Gusto nitong subukan lahat. Habang nakaupo kami sa isang bench, si Jace ang walang sawang sumasama sa anak ko. Sinasakyan nito ang maliliit na tren, pinaglalaro sa slide at binilan pa ng cotton candy. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Jace at inabot sa akin ng isang bottled water. "Kanina ka pa nakaupo, minom ka muna." "Salamat. Napansin ko kasi na ikaw na lang palagi ang nag-aalaga kaya hayaan mo namang ikaw ang alagaan ko." Hindi ako agad nakasagot dahil hindi ko inaasahang maririnig ko yon mula sa kanya. Mula nang iwan ako ng dating nobyo ko, nasanay na akong akuin ang lahat. Nasanay akong maging matatag para kay Sophie. Pero sa mga simpleng ginagawa ni Jace, pakiramdam ko may isang taong handang umalalay sa akin kahit hindi ko hinihingi. Pag-uwi namin, nakatulog si Sophie sa biyahe. Maingat siyang binuhat ni Jace hanggang sa maihiga namin to sa kama. Ang bilis niyang makatulog. Natatawa kong sabi. Napagod sa kakalaro eh. Nagkatitigan kami ng ilang segundo pero pareho rin kami nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Mabilis kong sinabi sa sarili ko na mali ang iniisip ko, na may girlfriend si Jace at ako ay isa lang na single mom na ayaw nang masaktan ulit. Pero kahit paulit-ulit kong pinapaalala yon sa sarili ko, hindi ko rin maitatangging unti-unti ko nang hinahanap ang presensya niya sa bawat araw na lumilipas. Ilang araw ang lumipas, hindi ko na naman namalayang maghapon akong nakatutok sa trabaho. Bandang hapon, naubusan ako ng kape. Kaya nagpasya akong lumabas at bumili sa convenience store na ilang kanto lang ang layo sa amin. Habang naglalakad ako, may pamilyar na sasakyang huminto sa tapat ng isang cafe. Napakalakas ng tibok ng puso ko
Nang makita kong bumaba roon si Jace, ngunit hindi siya nag-iisa dahil may kasama siyang isang magandang babae na agad namang yumakap sa kanya. Maya-maya pa ay maghahawak kamay silang pumasok sa loob ng cafe habang nagtatawanan. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino yun dahil siya ang girlfriend ni Jace. Hindi ko alam kung bakit parang may kumurot sa dibdib ko. Wala naman akong karapatan para magselos dahil una pa lang alam ko nang may nobyo siya. Kaya bakit parang nasaktan ako? Napailing ako at pinilit alisin ang kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Ano bang iniisip mo, Mia? Bulong ko sa sarili ko. Alam mo namang may girlfriend yung tao, di ba? Tigilan mo nang ang pag-iisip ng kung ano-ano. Pagka-uwi ko ng bahay, mas pinili kong magpakalunod sa trabaho para makalimutan ang nakita ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay narinig ko na naman ang pamilyar na boses sa labas. Mia? Hindi ko siya pinansin at nagtulog-tulugan na lang. Maya-maya ay muli siyang kumatok. Mia, alam kong gising ka. Huminga ako ng malalim bago lumabas. Anong kailangan mo? Napansin kong bahagya siyang natigilan sa malamig kong pakikitungo. May dala akong paborito niyong bibingka ni Sophie. Sige, salamat. Aabutin ko na sanang supot nang hindi na siya pumasok sa bahay. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Wala naman akong dahilan para magalit. Simpleng sagot ko. Sigurado? Paniniguro niya kaya napatingin ako sa kanya. Kagabi kasi, parang nakita kita sa may cafe. Hindi ko napigilang mapangiti ng mapait. Oo, nakita nga kita. Sagot ko para manahimik siya. Kasama mong girlfriend mo. Dugtong ko. Napayuko siya at napabuntong hininga. Si Lara yun. Teka lang, putol ko. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin eh. Girlfriend mo siya at wala naman akong pakialam kung saan kayo pumunta. Kahit sinasabi ko yun, ramdam kong hindi yun ang totoo. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Mia. Ano? Hindi ko alam kung bakit pero ayokong iniisip mong niloloko kita o may masama akong balak sa'yo. Napakunot no ako. Wala naman akong iniisip. Mabuti kung ganun. Pero halatang hindi siya kumbinsido sa sagot ko. Bago siya umalis, inubot niya ang supot ng bibingka para kay Sophie. Hindi ko na malayang nakatitig lang pala ako sa kanya hanggang sa mawala siya sa panin ko. Doon ko unang naramdaman na mas magiging mahirap ang sitwasyon namin habang tumatagal dahil kahit anong pilit kong ilayo ang sarili ko, si Jace naman ang unti-unting lumalapit. Lumipas ang ilang araw, sinubukan kong umiwas kay Jace. Kapag dumadaan siya sa bahay, hindi na ako masyadong lumalabas. Kapag nagyayaya siyang ihatid si Sophie, si Bert na lang ang pinakikisuyuan ko. Akala ko kapag nilayo ko ang sarili ko, mawawala rin ang nararamdaman ko. Pero mali ako. Dahil abang iniiwasan ko siya, mas lalo ko lang siyang hinahanap. Isang hapon, may school program si Sophie. Pagkatapos ng programa, abala ang mga magulang sa pagkuha ng mga anak nila. Habang ako ay kausap ko ang advisor ni Sophie. May lumapit na batang lalaki at aksidenteng nabitawan ni Sophie ang hawak kong kamay. Lumingon ako at nagulat nang hindi ko na siya makita. Nagsimula akong mataranta. Kung saan-saan ako tumingin habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Maya-maya, narinig ko ang boses niya mula sa kabilang bahagi ng covered court at paglingon ko, nakita kong karga na siya ni Jace. Umiiyak. Habang nakaakap kay Jace. Mabilis kong nilapitan ng dalawa at agad na niyakap ang anak ko. Huminga ako ng malalim bago humarap kay Jace para magpasalamat. Napansin kong umiiyak si Sophie at hinahanap ka. Mabuti na lang at nakita ko kaagad. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo siya nakita. Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Alam mo namang hindi ko hahayaang may mangyari sa inyong dalawa. Napatingin ako sa kanya. Ilang segundo kaming nagtitigan bago pareho kaming nag-iwas. May kakaiba sa mga mata niya. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya.
Tahimik kaming naglakad pa uwi. Habang nasa unahan si Sophie, kami naman ay tahimik lang na naglalakad sa likuran. Mia, tawag niya sa akin. Tanong ko. Pwede ba kitang tanungin? Tanong niya. Ano yun? Kapag bigla na lang akong hindi nagparamdam sa'yo, hahanapin mo ba ako? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gano'n ang tanong niya. Ba't mo naman natanong? Wala lang. Pero halatang hindi yun ang totoong dahilan. Napabuntong hininga ko. Siyempre, kasi nasanay na si Sophie sa'yo. Ngumiti siya, pero halatang may lungkot. Si Sophie lang ba? Bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya, kaya nagkunwari na lang akong hindi ko yon narinig. Pagkapasok ko ng bahay, agad kong sinara ang pinto at napasandal doon. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang epekto sa akin ng isang simpleng tanong ni Jace. Napapikit ako at pilit na kinukumbinsi ang sarili. Hindi, Mia. Tigilin mo na yan dahil may girlfriend siya. Maya-maya ay may narinig akong boses sa labas ng bahay. Hindi ko sinasadyang mapalapit sa bintana. Bahagya ako yung binuksan at nakita kong nakatayo pa rin si Jace sa may gate. Akala ko ay aalis na siya pero hindi pa rin siya umaalis. Maya-maya ay lumabas si Bert. Pare, ba't nakatulala ka dyan? Natatawang tanong ng kapatid ko. Napabuntong hininga si Jace bago napakamot sa batok. Ewan ko ba sa sarili ko? Bakit? Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Hindi agad siya sumagot. Napansin kong yumuko siya habang nakapako lang ang tingin sa lupa. Pare, seryosong sabi ni Bert. Anong nangyayari sa'yo? Narinig kong huminga siya ng malalim. Hindi ko rin alam eh. Kasi, tahimik ulit siya ng ilang segundo bago muling nagsalita. Pakiramdam ko mali na to eh. Napakunot noo ako habang nakikinig. Mahal ko si Lara bilang girlfriend ko pero natigilan siya sa sasabihin. Pero ano? Pero pakiramdam ko may nararamdaman rin ako para sa ate mo. Sagot niya. Dahilan para may humigpit sa dibdib ko dahil sa narinig ko. Napahawak ako sa kortina habang pilit na pinapakalmang sarili. Alam kong mali. Dugtong pa ni Jace. Kaya ang gusto kong umiwas pero habang pilit ko namang nilalayo ang sarili ko, mas lalo ko namang gustong pumunta rito para makita siya. Napailing si Bert. Nako pare, delikado na yata yung nararamdaman mo ah. Alam ko. May girlfriend ka, tsaka baka pati si ate masaktan. Tahimik na yumuko si Jace. Yun nga ang pinakaayoko mangyari eh. Hindi ko na hinintay ang susunod pa nilang pag-uusap. Dahan-dahan kong sinara ang bintana at naupo sa may kama. Hindi ko na malayang may mga luhang tumulo na pala sa mga mata ko. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil pareho naming alam na mali ang nararamdaman namin. May girlfriend si Jace. At kahit kailan, ayokong maging dahilan para masira ang relasyon ng ibang tao. Pero sa gabing iyon, doon ko rin tuluyang inamin sa sarili ko na hindi lang pala ako ang nahuhulog, kundi maging si Jace. Pagkalipas ng ilang araw, nagkataon namang walang tao sa bahay. Sinama ng nanay namin si Sophie sa palengke, habang si Bert naman ay umalis para makipagkita sa mga kaibigan niya. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang tinatapos ang trabaho ko. Maya-maya may kumatok sa gate. Pagtingin ko ay si Jace. Halata sa mukha niya na parang ilang gabi na siyang hindi mapakali. Lumabas ako at binuksan ang gate. May kailangan ka? Mia, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Sandali ko siyang tinitigan bago ako tumabi para makapasok siya. Tahimik kaming naupo sa sala. Wala ni isa sa amin ang gustong maunang magsalita. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Mia, hindi ko na kaya. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang siya habang magkahawak ang dalawang kamay. Hindi ko na kayang itago tong nararamdaman ko. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa mga sinasabi niya. Mahal na kita. Bulong niya dahilan para mapapikit ako. Jace? Tanging pagtawag sa pangalan niya ang nasabi ko. Alam kong mali to.
Alam ko namang may girlfriend ako eh. Araw-araw kong pinipilit ang sarili kong umiwas sa'yo. Pero habang ginagawa ko yun, mas lalo lang kitang gustong makita. Hindi ko na malayang tumulo na ang luha ko. Sinubukan kitang iwasan. Sinubukan kong kumbinsin ang sarili ko na wala lang lahat ng ginagawa mo. Pero habang tumatagal, ikaw na rin ang hinahanap ko. Unti-unti siyang lumapit. Mia. Napapikit ako nang hawakan niyang mukha ko kasabay ng paglapit ang mukha niya sa akin at dampian ako ng magaang halik sa labi. Bumaba ang halik niya sa leeg ko. Nang matauhan ako ay bigla ko siyang tinulak. Pero, may girlfriend ka, Jace. Sabi ko at napaatras. Kawawa si Lara. Kaya nga nandito ako para kausapin ka. Lalayusin ko ng lahat. Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi ko. Kakausapin ko si Lara. Hindi ko siya lulukuhin at ayokong dalawang sinasaktan ko. Tatapusin ko muna ng maayos ang relasyon namin. Natigilan ako. Totoo ba? Paano pinagsamahan ninyo? Tumango siya. Gusto kong piliin ka, pero gusto kong gawin yun sa tamang paraan. Hindi ko napigilang umiyak. Bakit akong pinipili mo? Daan-daan niyang hinawakan ng kamay ko. Dahil ikaw ang taong hindi ko kayang mawala. Tahimik lang akong umiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya ba? Natatakot o nagigilty? Siguro lahat. Unti-unti niya akong niyakap at sa pagkakataong yon, hindi na ako umiwas. Sa halip ay mahigpit ko rin siyang niyakap. Daan-daan siyang lumayo para tingnan ako. Pinunasan niyang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Mia. Hintayin mo ko. Bakas ang pakikiusap sa mga mata niya. Hintayin kita. Sagot ko. Ipangako mo. Paniniguro pa niya na kinangiti ko at tango. Dahan-dahan siyang yumuko at marahang inalikan ako sa labi. Saglit akong natigilan. Alam kong mali at hindi dapat pero sa dami ng emosyon na matagal naming kinikimkim, hindi ko na magawa pang umiwas. Marahan ko ring tinugon ang halik niya. Ilang segundo lang iyon, bago pareho kaming kusang lumayo. Napayuko ako habang mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ito mauulit hanggat hindi ko naaayos ang lahat. Seryoso niyang sabi. Kaya tumango ako. Aayusin ko muna ang relasyon namin ni Lara. Kapag malaya na ako, babalik ako at sa pagkakataong yon, liligawan na kita ng tama. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako habang pinupunasan ang mga luha ko. Sa unang pagkakataon, pareho naming inamin ang tunay naming nararamdaman at pareho naming piniling gawin ng tama. Bago naming tuluyang ipaglaban ang pagmamahal na matagal na naming tinago. Hindi natin kontrolado kung kanino tayo mahuhulog, pero kontrolado natin ang mga desisyong ginagawa natin. Minsan, kailangan munang ayusin ang mga bagay sa tamang paraan bago ipaglaban ang taong mahal natin, dahil mas maganda na ang isang pagmamahal ay nagsimula sa totoo kaysa sa pagmamahal at pananakit ng iba. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Nagmamahal, Mia.